Alright mga boss, pag-uusapan natin ngayong umaga ang Peace Road 2015 with the theme Connecting the World Through Peace. Kaya naman this morning, makakasama natin here sa ating studio, live na live, walang iba kundi ang Assistant Head and Marshal ng MMDA, walang iba kundi si Mr. Rafi Ligaspi. Good morning. Good morning po, sir. Kasama naman natin from the Armed Forces of the Philippines, walang iba kundi si Major Ricarte Dayata. Good morning, sir. Good morning. Of course, welcome back here, sir, from the Quezon City Local Government Councilor Bayani Hipon. Gandang umaga po, boss. Sir. And of course, the Vice President of UPF, no other than Ms. Irma Balulot. Good morning. Good morning, Jules. And of course, welcome back to our studio. Okay, so pag-usapan po uli natin ang Peace Road 2015. Let's start with Ms. Irma kasi sa group niyo po talaga ito nagsisimula. So ano po ba yung pinakalayunin nitong Peace Road 2015? Peace Road 2015, Jules, is really about supporting the reunification of North and South Korea, the only divided country in the world today. So the Philippines, alam natin may mga peace issues din tayo. So we hope that by aligning with something on an international scale, on a global scale, we can also highlight the peace issues of the Philippines. Okay, so maganda po yan na nagsimula from the issues of Korea. Now we're adopting the same advocacy to make it happen here in Exactly. Okay, so we have here with us Councilor Bayani Hipolito from Quezon City. Sir, so ano ba yung magiging significance or role ng Quezon City para dito sa Peace Road 2015? First time natin sumali dito sa Peace Road, ano? Yes. At Quezon City ang naging host. At siyempre naman, malaking arangalan to sa Quezon City. Yes. Kaya nag-umpisa tayo sa Quezon Memorial Circle, umikot tayo hanggang doon sa People's Power Monument, at umikot along EDSA at bumalik ulit sa... Mahaba yun, ha? Mahaba, about 15 kilometers. Okay. Ang inikot. Alright, sir. So, syempre, nadaanan nyo rin dito ang Armed Forces of the Philippines, so AFP. Kaya kasama rin natin dito si Major Ricarte Dayata. So, sir, ano naman po maging role ng AFP dito para sa Peace Road? Lalo na AFP to, kayo po talaga nagtatanggol para mapanatili yung kapayapaan sa bansa. Tama po yan, Jules. Alam mo po kasi, alam naman natin na pagdating sa mga bagay-bagay tungkol sa kapayapaan, nangunguna po yung AFP sa mga bagay na yan. Kaya po nung lumapit po itong grupo nila Ma'am Irma sa AFP, kami po ay todo suporta para ma-spread po natin yung mensahe ng kapayapaan sa ating mga kababayan. Thank you for that. So, dahil po dyan, nagpadala po kami ng mga siklista, Yes. kasama po ako doon, at naging matagumpay po yung event na yun. mismo. Okay. So, sir, MMDA, syempre, ang buong Metro Manila sa inyo nakaasa para syempre maging mapayapa din yung lagay ng mga motor sa ating mga lansangan. So, ano po yung naging tungkulin ng MMDA dito? Nag-umpisa kami sa Quezon City para maging maayos lahat ng takbo. Actually, for National Bicycle Organization po kami. As marshals, kami po yung nag-contain lahat ng mga siklista sa mga pacers po kami para po makontain sila dahan-dahan lang ang takbo namin ng 13 to 15 kilometers per hour lang po. Okay. So, kahapon na ito nangyari, sir, di ba? No. Which one? 16? August 9. August 9. Yes, Pero po. parang hindi masyadong naramdaman yung traffic nun because of the Hindi event. po. So, talagang naging maayos yung Naging maayos coordination. po talaga. With the help pa rin ng mga marshals, ng mga nakamotorsiklo. Okay, ma'am. Ms. Irma, since ang pinaka-plan po natin dito is to adopt the same advocacy that we've been doing in Korea, here in the Philippines. So, localized mission and vision nitong Peace Road 2015 dito sa Philippines? Parang ano po yung mga gist nito para po maging ano siya dito, maging relevant siya? I think on a national scale, we all know the issue is really the peace among our Muslim brothers with us, Christians, and the issues on governance, on territory. So we hope na yung Peace Road na to will open doors na baka may mga dapat pa na usapin or pag-uusap na pwedeng gawin na mas may peace. Hindi na maging very contentious, very hostile, full of animosity. Kasi parang tipong masakit isipin na ang adhikain ay peace, pero along the way, puro awayan at bangayan ang nangyayari. So we hope Yes. So we hope, Jules, na through the Peace Road, makaka-discover tayo ng bagong pamamaraan, makaka-discover tayo ng bagong pakikipag-usap. Yes.
standing on existing issues Yes. na ma-achieve natin talaga yung peace, na talagang tunay, yung na peaceful ang nararamdaman ng mga taong involved. Alright. So that's on the national scale. Okay. Councilor Hipol, syempre dito po sa Quezon City, very peaceful naman po so far itong lungsod ng Quezon. Pero paano po ba magsisilbing modelo itong lungsod natin para po sa iba't ibang syudad at probinsya dito sa Pilipinas in terms of kapayapaan, syempre? Alam nyo, nitong nakaraang episode na ito ang sarap parang bumalik yung diwa ng EDSA Talaga po. Talagang mga tao, iba-ibang kultura, tapos sama-sama doon, nagbibisikleta, dadaldalan, kwentuhan, masaya Talagang, Ang ganda ng feeling. ang ganda ng feeling. Masarap ang feeling. Yes. Talagang random-random yung objective ng peace road. From the heart talaga. From the heart po gagaling. talaga. Oo. Okay po. Major Dayata, ano pong pakiramdam na mula sa AFP na makita yung iba't ibang mga kababayan natin from different sectors na talagang gumagawa ng mga paraan para makamit itong kapayapaan dito sa Pilipinas? Siyempre po, kami po ay natutuwa sa Armed Forces at nagpapasalamat po kami sa mga stakeholders natin at sila'y nag-i-initiative na maipamahagi po yung mensahe ng kapayapaan sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng road peace. Yes. At naiipon po natin yung iba't ibang grupo para sa isang adhikain para mai-spread po natin yung kapayapaan. Okay. Sa MMDA naman po tayo. Of course, naging partner po kayo for this event. Yes. Pero sa paanong paraan po kaya magiging katuwang pa rin ng MMDA para sa mga susunod pang aktibidad or iba't iba pang advocacies in terms of peace? Ano po yung mga future plans ng MMDA regarding that? Ang future plans po namin, talagang road sharing kami Yes. sa bisikleta for under NBO. Tapos yung advocacy namin po talaga sa kanila, sa tulad ng UPF, Yes. is for peace. Yun lang, road sharing lang po Road talaga. sharing. Yes. Kasi siguro hindi nare-realize sa ibang mga sa natin, pero ang laking bagay ng kapayapaan sa kalsada. Yes. Di ba? Lalo na kapag rush hour, lalo na ngayon, rush hour pa Yeah. ngayon. Di ba? Yung init ng ulo nila, minsan, doon nawawala yung kapayapaan sa kalsada. Exactly. Okay, so as we end this very meaningful interview, of course, in less than 10 months, election 2016 na. Of course, peace is really important to be one of the agenda of the next president, vice president, Yes. and leaders of our country. So ano po yung gusto nyo maging mensahe para sa mga nag-iisip pa maging kandidato po siguro sa ngayon para siyempre i-prioritize nila itong punto ng kapayapaan? Ms. Irma? Sa akin, Jules, as a voter of the Philippines, as a citizen of the country, and one of the active NGO workers in our nation, ang hinihingi ko ay sana kampanya at mangarap maging parte ng gobyerno standing on one's own achievements and accomplishments and competence, Hindi yung dahil sisiraan yung ibang tao. Hindi dahil sisiraan yung kalaban. So let's be more positive. Let's bank on our own efforts and competence and make our country a great country again. Alright, thank you so much, ma'am. Kay Councilor Hipol naman po tayo ng Quezon City Local Government. Siyempre, ang ating universal peace tayo. At regardless of religion, regardless of race natin, ano man ang suot natin, ay siyempre, iba yung naglalakad ka at nagbibisikleta ka nang wala kang pangambi. Tama. Yes. Okay po, maganda pong mensahe. Very simple, no? Pero yung wala kang pangamba, Yes. na naglalakad ka lang or nagbibisikleta. Kay Major Dayata naman po, ng AFP. Kami naman po sa AFP, malaking bagay po itong ginagawa ni na Ma'am Irma at tinutulungan po nila yung AFP sa advocacy namin para sa kapayapaan. At ini-invite din po namin yung mga kababayan natin na sumali sa mga ganitong activity at maging involved po sila dahil hindi lang po trabaho ng AFP ito, hindi lang po trabaho ni na Ma'am Irma. Yes. Kaya trabaho po natin lahat to dahil para sa kinabukasan po ng ating bansa. Okay, Sir Legaspi. Yes. Papasalamat ako kay Ma'am Irma na naging bahagi kami dito sa Road Peace. On behalf ng NBO at saka MMDA, sana madagdagan ang ating mga bicycle lanes sa buong bansa. Okay. Thank you so much for your time at
na marami pang mas na-inspire na maging advocates ng peace sa ating buong bansa. Muli nakasama natin live dito sa studio ang Assistant Head Marshal ng MMDA. Walang iba kundi si Mr. Rocky Legaspi. Thank you. From the Armed Forces of the Philippines, Major Ricardo Dayata. From the Quezon City Local Government, Councilor Bayani Hipol. And of course, the Vice President of UPF, walang iba kundi si Ms. Irma Baludo. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.